Nanawagan ng isang digital watchdog group na imbestigahan ng online threat kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang banta ay galing sa lokal na opisyal sa Sultan Kudarat, pero aminado ang grupo na mabagal na proseso ito. Kulang sa tao, kulang sa pondo. Yan ang mga problemang kinakaharap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner, Ronald Gustilo. Sa palagay po ba ninyo kulang pa ang batas para lalo pong tumibay o magkangipin ang mga kasalukuyang batas on crimes online or cybercrime? Meron hong mga bahagi na hindi ho, kumbaga hindi ho sumasapat yung pondo nila, no? So, just talaga hong kahit kami ho nung una, nagtataka ho kami bakit hindi ito nagagawa. Pero as we work closely with them, nakita namin na yun nga, may mga kakulangan pa ho sa manpower, may kakulangan ho dun sa budget ho para sa technology. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inireklamo din ni Gustilo ang mabagal na pagproseso ng mga cybercrime complaints dahil sa istriktong batas sa data privacy. Pero to set yung expectation, medyo matagal din ho talaga. It's not as immediate as we want it to be. Halimbawa, Meta, TikTok, kailangan pong magkaroon ng court order na nagsasabi sa kanila na i-turn over niyo itong mga information na to, no? So doon po talaga nagkakaroon ng somehow ng bottleneck, no? Kasi they are as well trying to be compliant naman sa Data Privacy Act. Iginit din ni Gustilo na mahalagang mabigyan ng makabagong teknolohiya ang CICC upang mas mapabilis ang pag-aksyon sa mga reklamo at mapanagot ang mga nasa likod ng online threats. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.